Good morning, Philippines. Ngayon po, mga kabarangay, mga kababayan, ay araw po ng Linggo, August 28, 2022. Pasadahan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, ang isang napakahalagang isyu. Ito po ay may kaugnayan sa isang U.S. delegation na pinangungunahan po ni Senator Markey upang dalawin sa bilangguan ang nakakulong po na dating senador na si Laila de Lima. Alam po ninyo, mga kababayan, itong senador na ito, noon pa mang administrasyon ni Pangulong Duterte ay nanawagan na po ito na dapat di umano ay palayain si Senator o dating Senador Laila de Lima mula sa kanyang pagkakabilanggo. Ito po ay dumalaw ngayon at di umano pinayagan po ng hukom na may hawak ng kaso na madalaw sa kanyang bilangguan ang dating senadora. Ang issue po dito, mga kapatid, mga kababayan, una po, bakit kailangan magbatigas ito si Senator Markey ng US na palayain si Senadora de Lima? Pangalawa po, bakit pinayagan ng hukom na may hawak ng kaso na makadalaw po sa kanyang bilangguan itong senador na ito at ang kanyang delegasyon? So talakayin po natin, mga kaibigan, mga kabarangay, mga kapatid. Una po dito sa isyu na ang sinasabi po ng Senator Markey na ito, dapat palayain si Senadora de Lima sapagkat di umano ang kanyang pagkakakulong ay isang political persecution sapagkat ito si de Lima ay masugid na kritiko ng dating Pangulong Duterte laban sa gira laban sa droga. So ang atin pong paninindigan dito, mga kababayan, mga kabarangay, at ang alam po natin, ito din ang paninindigan ng kasalukuyang pamahalaan ni BBM na hindi dapat makialam ang Estados Unidos sa panloob na problema ng ating bansa tungkol po dito sa gira laban sa droga, sapagkat ito po ay governance policy ng dating Pangulo at tayo po ay isang bansang soberenya na hindi dapat nila pakialaman. Kaya po hindi natin pinapayagan itong ganitong pakikialam ng Estados Unidos. Ngunit ang nakapagtataka po, bakit yung hukom na may hawak ng kaso ay pinayagan itong US delegation na ito na madalaw sa kanyang bilangguan ang dating senador Laila de Lima? Una po, hindi tayo naniniwala na itong hukom na ito ay nabayaran sa kanyang pagpayag na madalaw ng dating US Senator Markey na ito, si Laila de Lima. Naniniwala po tayo na ito ay hindi binayaran, itong hukom na ito. Hukom dito po sa Muntinlupa City na siyang may hawak ng kaso. Kung magkagayon, kung hindi po siya binayaran, ang tanong, bakit niya pinapayagan? Ito ba ay pagpapakita niya ng kanyang paniniwala na dapat
makialam ang US sa sistemang hudikatura sa ating bansa? Hindi po tayo dito naniniwala na kanya itong pinayagan sa upang ipakita na tayo ay demokrasya, na ang sino mang gustong dumalaw sa isang bilanggo ay dapat payagan. Iba po ang kaso ni Atty. Marquez sapagkat ang kanya pong pagdalaw na yan, malaki po ang implikasyon. Ang ibig po sabihin yan ay nais makialam ng US sa ating sistemang hudikatura na dapat ay naninindigan tayo na hindi dapat sila makialam. At dahil sa ginawa ng hukom na ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, atin pong ipinapanawagan sa DOJ at sa mga kinaukulang ahensya na bigyan po ng aksyon ang hukom na ito. Sa atin pong paniniwala, dapat ito sampahan ng kasong administratibo upang matanggalan po ito ng lisensya to practice law, matanggal po sa kanyang tungkulin bilang hukom. Sapagkat ang kanya pong ginawa, mga kababayan, mga kabarangay, ay isa pong bad precedence. Ito po ay pagpapakita ng ating hudikatura sa Pilipinas ay pumapayag na pakialaman ng Estados Unidos. Hindi po sapat na dahilan na sabihin na kaya ang Estados Unidos ay nakikialam sapagkat involved po dito ang human rights violation noong panahon o noong administrasyon ni Pangulong Duterte. Sapagkat kung totoo man na mayroong mga naging biktima ng human rights violation, gumagana po ang ating sistema ng hudikatura kung saan ang mga biktimang ito ay pwedeng dumulog to seek justice. But under all circumstances, hindi po dapat, mga kababayan, mga kapatid, napayagan natin na makialam ang Estados Unidos sapagkat tayo po ay isang malayang bansa. Kaya dito po sa ginawa ng hukom na ito, isang hukom Alcantara na may hawak ng kaso, na pumayag upang dumalaw sa bilangguan ang dating ang US delegation ito. Ito po ay hindi katanggap-tanggap. Alam po ng hukom na ito kung ano ang paninindigan ng ating pamahalaan, ng ating Pangulo tungkol sa bagay na ito. Kaya nga hindi tayo pumapayag na ang dating Pangulong Duterte ay sampahan ng kaso, litisin at hatulan ng ICC o ng International Criminal Court. Sapagkat ang ating paninindigan bilang malayang bansa, tayo po ay hindi dapat pakialaman sa ating panloob na problema. At itong pagdalaw po ni Senator Marquez, ito po ay karugtong pa rin sa isyu ng pakikialam ng Estados Unidos sa ating panloob na problema. Kung kaya ang pagpayag ng hukom na ito na may hawak ng kaso ni De Lima, nangangahulugan po na pinapayagan niya na makialam sa kanyang paghawak ng kaso ang Estados Unidos. Mga kababayan, mga kapatid, alam po natin na mayroong tinatawag na separation of powers between the executive and the judiciary, kung saan ang pamahalaan
sa ilalim ng Pangulo ay hindi dapat makialam sa hudikatura, lalo na sa paghawak ng isang kaso. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang hudikatura o ang isang judge na may hawak ng kaso has the absolute right to decide independently of the case, particularly when it involves governance policy. Dapat po ang ating judicial system o ang ating mga hukom sa kanilang paghawak ng kaso ay isinaalang-alang po nila ang paninindigan ng pamahalaan tungkol sa isang isyu. At dito po maliwanag simula na sinasabi ng ating pamahalaan na ang kaso po ni Leila de Lima is a common crime. Ano po ang ibig sabihin yan? Hindi po yan krimeng politikal katulad po ng rebellion. Halimbawa po sa kaso ni Jose Maria Sison, kung saan under international law principles, yan po ay pinapayagan na makialam ang ibang bansa upang maiwasan ang tinatawag po na political persecution. At ito po ang nais palabasin ni Senator Marque na di umano ang pagkakulong kay de Lima is a political persecution dahil ito ay masigasig na kritiko ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi po ito totoo sapagkat ang kaso po ni de Lima ay may kaugnayan sa droga kung saan siya po ay suspect bilang protector ng mga drug pushers sa ating bansa, sapagkat it is a common knowledge na nung panahon ni Pinoy, sangkot po dito ang malalaking opisyal ng ating pamahalaan bilang mga protector ng mga drug pushers. At isa nga po si Leila de Lima nung kanyang kapanahunan bilang Secretary of the Department of Justice, kung saan ayon sa mga balita mismo ang Bilibid Prison sa Muntinlupa na direktang nasa ilalim ng pamamahala ng DOJ ay naging drug laboratory. At kaya ito po ang kaso ni Leila de Lima. Hindi po ito political crime. Ito po ay common crimes na dapat hindi pinakikialaman ng ibang bansa. At ang atin pong panawagan dahil sa pagpayag ng hukom na ito na dalawin si Senator Leila de Lima sa kanyang bilangguan ng US delegation na ito sa ilalim ng pamamahala ni Senator Marque, dapat po bigyan ng kaukulang aksyon ang ginawang ito ng isang hukom. Dapat po sampahan ito ng kaso sa Supreme Court ng disbarment po. Ang sa gayon, hindi na po ito pamarisan, mga kababayan, mga kapatid. So, ito po ang ating paninindigan tungkol dito sa isyu. Yung mga sinasabing naging biktima ng war on drugs, inuulit po natin. Our justice system is working where they could bring their cases before the courts para po maparusahan ang mga pulis kung totoong sila po ay umabuso sa kanilang tungkulin at ang mga naging biktima na ito ay biktima
ng mga karahasan lamang noong panahon ng administrasyon ng dating Pangulong Duterte na may kaugnayan po sa kanyang gera laban sa droga. Pero hindi po tayo pumapayag kailanman na tayo ay pakialaman ng ibang bansa, sapagkat ito ay this is a mere internal affairs of a sovereign republic such as the Philippine Republic or the Republic of the Philippines. So, pansamantala, mga kababayan, mga kapatid, pasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming salamat.